Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin, OMG, gulo to. Nako, grabe to, protector nasa Senado. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga karibyo natin, pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na balita mga kababayan, no? Patungkol po kay Senator Ping Lacson at eto pong bagong pahayag ni Jose Clara Castro. Ayan, pero bago po natin simulan to mga kababayan, palike naman po at pasubscribe. Ayan, maraming salamat po. Eto nga, simulan na po natin dito po kay Senator Ping Lacson. Sabi po kasi dito ni Senator Ping Lacson mga kababayan mula po sa balita, Abante News Online. Ping Lacson, Curly Diskaya tinatakot mga kong. Ayan, sa pautang. Aba, may pautang palang mga Diskaya. Kumbaga mga kababayan, parang pinalalabas po dito ni Senator Ping Lacson na ginigipit, no, ng mga Diskaya ang mga congressman. Aba, tingnan mo nga yan, no? Ginigipit pala ng mga Diskaya ang mga congressman. Nabaliktad na ngayon, mga kababayan. Di ba? Nung iniimbestigahan po ang mga Diskaya, sinasabi po ng mga Diskaya, nako, sabi po nila ay napipilitan lang kaming gawin ito kasi ginigipit nila kami. No? Ginigipit yung mga Diskaya. Ngayon, ang lumalabas pala mga kababayan, ayon po dito kay Senator Ping Lacson, ang mga congressman ang ginigipit or tinatakot ng mga Diskaya dahil sa pautang. Bago to Bagong script ba ito? Di ba? Well anyway, kung titingnan mo naman mga karibyo natin, medyo malabong paniwalaan to. Kasi tingnan niyo mga kababayan, sino po ba ang gumagawa ng budget, no? Sino po bang gumagawa ng budget? 'Di ba mga congressman? Sino po bang may mga allocables? 'Di ba mga congressman? Bakit ganun? Bakit sila matatakot sa mga Diskaya? Kontrolado nga nila ang laro, 'di ba? Sila ang sila ang may hawak ng alas, kumbaga. Dahil sila po ang sila po ang gumagawa ng sila po ang may allocables, di ba? Na ipinang babudget diyan sa flood control project na 'yan. So para ang layo naman kung Diskaya pa ang mananakot sa kanila. Di ba? Well anyway, dapat patunayan po ito, no, ni Senator Ping Lacson. Kasi sabi po dito sa balita, tinatakot umano ni contractor Curly Diskaya ang ilang miyembro ng Kamara de Representantes na ilalagay niya ang pangalan ng mga ito sa kanyang ledger kapag hindi nagbayad ng utang mula sa advance ng proyektong nabulilyaso. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ayan, naka po. Iba talaga, parang ang tono talaga dito ni hindi ko alam paano. Para ba talaga sa bayan itong si Lacson? Kasi kung naisipin mo, di ba? Dapat may mga napanagot na nga yung mga congressman. Pero parang lumalabas dito mga kababayan Ewan ko lang sa inyo, pero sa akin po parang lumalabas dito, protector. Protector po ang dating. Di ba? Protector po ang dating dito ni Senator Ping Lacson ng mga congressman No. Ewan ko lang kung anong take nyo dito, pero ang hirap kasing paniwalaan ng ganito. Maglabas kayo ng ebidensya kung meron, di ba? Kasi yung mga Diskaya merong ebidensya no? May hawak po silang ebidensya. So, ang dinudurog dito ni Senator Ping Lacson ay yung ledger, no? Sabi niya po dito, ilalagay niya ang mga pangalan ng mga ito sa kanyang ledger. Gusto niyang gustong palabasin ni Senator Ping Lacson yung ledger para makita, no? Yun yung nakikita ko dito
para makita kung sino-sino po ang nandoon. Ayan. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At ito, pasadahan din po natin itong si Jose Claire Castro. Sabi niya po dito, huwag magpakahipokrito. Kailangan natin na ang mga taong totoong lumalaban sa korupsyon. Sa administrasyong ito, nagtatanong lang po sa inyong lahat mga kababayan. Sa administrasyong ito po ba, may taong totoong lumalaban po ba sa korupsyon? Hindi, sa totoo lang, parang wala naman. Kasi pinatatamaan po ni Jose Claire Castro ang grupo po ni former Congressman Mike Defensor, mga kababayan, no? Sila po ang pinatatamaan dito na huwag daw maging magpakahipokrito. Kailangan natin ang mga mga taong totoong lumalaban sa korupsyon. Meron. Iniisip ko nga kung sinong tao ba yan, no, na lumalaban sa korupsyon. Diba? Sabihin natin pag lumalaban ka sa korupsyon, nagugurgur ka eh. No? Ito, opinion ko lang po ito Malamang si Yusek Catalina Cabral, kung hindi po siya nakikipagsabwatan sa administrasyong ito, malamang yung pagkaguruguro niya mga kababayan ay may kinalaman dito. Siguro ko for example lang ay gusto niya nang magsalita. No? Kaya nga nasabi ko kanina, pag ikaw po ay lumalaban sa korupsyon, may pagkakalagyan ka. Tingnan nyo yung nangyari kay Congressman Miao Miao, si Congressman Kiko Barsaga. Ano pong ginawa nila, mga kababayan? Sinuspindi. Ngayon, sususpindi na naman. At balak po nilang tanggalin sa Kamara de Representantes. Diba? Sino pa? Sino pang lumalaban? Si Congressman Leandro Leveste. Anong ginawa nila? Ginipit yung negosyo, mga kababayan. Diba? Yun ang mga totoong taong lumalaban sa korupsyon. Diba? Sa administrasyong ito, sino po ba? Sino bang lumalaban? Wala namang lumalaban sa korupsyon Sabihin na, sino bang sinasabi mo? Yung Blue Ribbon Committee. Yung ICI, na wala na nga tayong naririnig sa ICI. Sila ba ang lumalaban sa korupsyon? Tahimik na lumalaban. Yun ang matindi. No? Tahimik na lumalaban sa korupsyon. Aray ko po. Dahil pag nag-ingay sila, di ba? Pag nag-ingay sila, tanggal na silang lahat, mga kababayan. Di ba, isa na nga lang yata ang natira Sa miyembro ng ICI, isa na lang po ang natira. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan, mga kababayan? Just comment down below at eto. Pakinggan po natin at panoorin ang video ito. Sabi po dito, big news. Senate President na si Cayetano. Good news ito kung totoo. Marcoleta pinahiya ng gusto si Soto at Lacson. Ito, pakinggan po natin mula po kay Coach Oli. Pasok. Giging topic natin for today. Presidente, binanggit sa Senado. Ito, maganda itong pangalawa. Next week, Senate President na si Cayetano. Di umano. Ito, pag-usapan natin dahil meron pong malaking magaganap. Soon. Okay? Dahil talagang sobra ang kapalpakan at halatang halata na ng taong bayan. Grabe na yung pagtatakip ni Lacson. Isa po ito. At meron akong good news mamaya. Pag-usapan natin. Inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya Opo. Yusek Adrian sabi, Opo I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi niya, Yusek Trigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya Opo. Yusek Adrian name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya Yung Yusek Adrian, di umano, sabi ni Marcoleta, binanggit si Bongbong Marcos. The name of the president. Ganun pa. Alam niyo
yung isang pelikula na ang ganda na nung tapos to si Lacson anticlimactic. Andun na yung climax, binanggit na yung president. Yung staff, kung saan dinadala ni Lacson, itinuturo na yung presidente. Ba't hindi yun ang pagtuunan ng pansin? Ganun siya kasigurado. Kinungklud niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yun. At nandun yung Trigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. Monday, ito sinabi niya, let me emphasize one point. Yan. We always go where the evidence leads us. Yan. Kung saan ang ebidensya, doon tayo, sabi ni Lacson. Ha? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for... Wala tayong tinatarget at wala din tayong pinoprotektahan. Sabi rin ni Pinky Lacson. anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Trigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kinocover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. So pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Doon muna tayo. So, tinuturo na po yung Office of the President. Yung presidente mismo, ayan na sinasabi na, doon ka naapunta sa staff, doon ka sa nakatakip ang mukha. Di ba? Kaya nga, disappointed ang taong bayan. Kaya nga po ang nababalitaan natin, ito ay nadidinig po natin sa ating bubwit. Nadidinig po natin. Ito hindi ko maano kung ito'y confirm, no? Pero pinag-uusapan na po. Pinag-uusapan na po na palitan ng Senate President. Lamang-lamang yun. Kung mapapalitan. Tatandaan po natin, manipis po ang difference ng majority at saka sa minority. Ilan lang ang bumaligtad galing sa majority magiging Senate President yan? Si Cayetano. At pag naging Senate President yan si Cayetano, imposible na siya ang may alam sa batas, hahayaan niya na si Lacson ang Blue Ribbon Chairman. Sablay talaga si I don't really think na mali si Lacson mag-imbestiga. I really don't think na sablay si Lacson mag-imbestiga. Mali po yung nagamit kong word. May pinagtatakpan. Di mo na talaga to si Lacson. Alam mong nililihis eh. Palayo tayo. Pag nababanggit na si Tambi, nababanggit na presidente, palayo. At disappointed na. Di umano ang Senado sa ginagawa dito. Kita nyo ang tinatarget. Mamaya, papakita natin si Bong Revilla, si Cheese, Joel Villanueva, si Jinggoy. Nasa Senate. Kaya disappointed na po ang Senate. Yan po ang ating nadidinig. Ayun. Totoo man yung aking bubwit. Tama man yung aking bubwit. It's about time. Senate, manindigan naman kayo. Kasi nanindigan na taong bayan eh. Lumahok na sa rally. Nagsalita na si Amy Marcos. Andun na yung hinanakit ng taong bayan, ginawa na nila ang parte nila, ginawa na namin ang parte namin. Yung taong bayan, yung mga vloggers, nagsasalita na. Dalawa na lang ang kailangan natin. Yung sundalo. Nasa ngayon, parang hindi gagalaw unless talagang sigurado sila. Napakasigurista ng di umano nila. Ba't hindi naman sila gumagalaw eh. Diba? Okay, hindi po tayo nagtatawag dito ng rebellion. Ang tinasabi natin dito, yung naaayon sa batas. Yung sundalo ni hindi man lang nila tingnan kung totoong yung sinasabi ni Amy na adik, dapat yan tinitingnan na nila eh. Nasa kapasidad pa ba yung presidente
Huwag na nating asahan, wala tayong aasahan doon. Pero Senado, it's about time kayo. Yung nasa majority, lumipat na kayo ng minority, nabababoy na yung blue ribbon. So ito lang talaga mga kababayan ang dapat sabi nga po sa komento, sabi po yung nagko-comment na mga kababayan natin. Para matapos na raw itong kaguluhang ito, kung hindi talagang patalsikin si PBBM mga kababayan, palitan na, no? Palitan na po ang Senate President at saka yung Senate President pro tempore, no? Na si Senator Ping Lacson at si Soto ay palitan na. Kasi nagmumukha po silang shield, no? Nagmumukha po silang protector ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Yan ang napapansin po natin. Iwan ko lang kung ano ang napapansin nyo mga kababayan, no? Lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang karapatan na magpahayag ng ating nararamdaman, ating pagtingin, pag-aanalisa, no? Dito po sa gobyernong ito. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at don't forget to like and subscribe mga kababayan. Maraming salamat po.